Hello mga ka-business education! Napapansin mo ba minsan, kahit gaano ka pa kasipag o kakuripot, parang laging kulang pa rin ang pera mo? Well, baka hindi lang yan dahil sa math. Baka dahil yan sa money psychology mo. Oo, may tinatawag tayong money mindset o money scripts na unconsciously nagdidictate kung paano tayo gumastos, mag-ipon, o magdesisyon sa pera. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 money psychology, bakit parang laging kulang ang pera mo. Money psychology number 1. Impulse buying is equals to emotional coping. Gastos ka ng gastos tuwing stressed, heartbroken ka sa love life mo, or bored as in wala ka lang magawa. Ang tawag doon ay retail therapy at work. Pero madalas ito rin ang dahilan kung bakit ka laging broke. So anong solusyon? Maghintay ng 7 days bago bumili ng wants. Kapag hindi mo na siya gusto after 1 week, ibig sabihin noon ay hindi na siya worth it. Parang ex mo na iniwan ka na. Money psychology number 2. Fear of missing out or FOMO. Naglalabas ng pera para lang di ka mapag-iwanan? Latest gadget, concert tickets, group travel, kahit negative na sa wallet. Kung ganyan ang mindset mo, ay sure mauubos ang laman ng wallet mo. So, anong dapat mong gawin para mabago to? Know your values. Hindi lahat ng trend kailangan mong salihan. Remember, sa huli, ikaw ang magkakaroon ng problema sa pera at hindi ang friends mo. Another thing is hindi sukatan ng success ang social media. Remember na pinopost lamang ng tao yung selected things about them. Malay mo, behind those good pictures ay baon pala sila sa utang. Dami kong kilalang ganyan, mayaman sa social media pero financial stress naman pala. Oops! Bago ko ituloy ang video na ito, ay subscribe mo na ang aking channel and click the notification bell para lagi kang updated at mabilis kang yayaman. Money psychology number 3. Overconfidence bias. Yung feeling na kaya ko naman itong bayaran next month eh. Tapos yung tipo na kahit wala ka pang sure na pera, ay binibili mo na yung mga items na gusto mo. Kaya ang nangyayari is, lalo kang nasushort sa pera at lumalaki ang iyong utang. So, anong solusyon dito? You have to live below your means. Huwag kang aasa sa next month's sweldo. Kung ngayon pa lang, ay kapos ka na. You should know how to track your income and expenses para sure na hindi ka masushort sa pera. Money psychology number 4. Money avoidance. Ayaw mong tignan ang mga bills mo o i-check ang credit card statement mo kasi nakaka-stress? Yung tipong pag nakikita mo sila ay parang umiikot ang mundo. Pero dahil sa pag-iwas mo ay lalong lumalala ang financial situation mo. So how are you going to deal with this? Face your numbers. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na ikaw ay maraming bayarin. Kahit masakit sa una, ito lang ang paraan para gumaan sa huli. Tapos ay gumawa ka ng debt payment plan. Ito yung plano that will eliminate your debts. Unahing bayaran ang mga utang na mas malaki ang interest para hindi ka lalong malubog sa utang. Ibenta ang iyong mga assets para ipambayad sa iba mo pang utang. Always remember that financial peace of mind is better than always worrying about money. Money psychology number 5. Instant gratification. Ito yung gusto mo ngayon na agad mindset. Kaya imbis na mag-ipon, inuuna mo agad ang luho. So ano pong solusyon dito? Practice delayed gratification. Ilagay muna sa wishlist ang lahat ng plano mong bibilhin. Tapos ay gumawa ka ng fund for your desired item. For example,
gusto mo ng bagong rubber shoes worth 5,000 pesos. So ang gagawin mo ay mag-iipon ka every sahod. So kung within 3 months mo siya bibilhin, dapat ay may ipon ka na 1,667 pesos per month or pwede rin per cut-off na 833.5 pesos. Money psychology number 6, identity spending. Dapat branded sapatos ko kasi manager ako. Dapat laging may bagong damit ako para respected ako. Always remember that you have to detach your identity from the material things. Ang respeto, hindi nabibili sa presyo ng damit. Mas maganda if simple at practical ka. Imbis na ibili mo ng branded na damit, ilagay mo na lang sa investment para lumago ang pera mo. Money psychology number 7, inherited money beliefs. Kung lumaki ka sa pamilyang laging sinasabing, mahirap lang tayo o pera lang ang ugat ng kasamaan, madadala mo ito habang buhay. You need to re-educate yourself kasi maraming maling paniniwala talaga pagdating sa pera. Money is something we should use para sa mga importanteng bagay sa buhay natin, kagaya ng pagkain, bahay, at pambayad bills. We should also be educated paano iingatan at papalaguin ang pera natin para sa future needs natin. Money psychology number 8, money guilt. May pera ka na at ipon, pero ayaw mo pa rin gastusin for yourself. Bakit? Kasi feeling mo sayang o hindi ko deserve. Always remember that you should also treat yourself. Mas mamomotivate kang galingan sa career or studies mo if you are rewarding yourself. Hindi selfish ang self-care. Money psychology number 9. Self-worth is equals to net worth. Feeling mo kung konti lang ipon mo or maliit lang ang sahod mo, wala kang kwenta. Kaya nagpupumilit kang magpakasosyal para mapansin. Remember that you need to separate your value from your bank account. Success is more than your salary and ipon. Money psychology number 10. Comparison mindset. Ito yung lagi mo na lang kino-compare ang sarili mo sa iba. Kaya ang ginagawa mo is to try to post sa social media na kumakain ka sa mamahaling restaurant, may bago kang gadget, nagta-travel ka sa iba't ibang lugar, pero ang totoo, baon ka naman sa utang. You don't need to compare yourself. Basta importante ay maayos ang cash flow mo at wala kang iniisip na mga utang. Ayan mga ka-business education, tandaan, hindi lang math at budgeting ang kailangan para yumaman. Kailangan din nating ayusin ang mindset natin pagdating sa pera. Kasi kahit anong galing mong kumita, kung mali ang thinking mo, mauubos pa rin yan. So if you found value in this video, comment mo ang pinaka-relate kang mindset. Like, share, at subscribe to my channel. Kita kits!